Habang naglalakad sila Lindy sa hallway, palapit sila sa kwarto kung saan nakakonfine ang anak ni Magnus. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Kirei, na kanina pa salubong ang mga kilay. Pagkarating nila sa Italy, ay agad na tinawagan ni Lindy si Genia. Iniwan lang nila ang mga gamit sa hotel na kanilang inupahan, at saka nagpunta na agad sa ospital na sinabi ni Genia. Sigurado ka na ba busy? Haharapin mo talaga sila? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Kirei. Kanina pa nito kinukulit si Lindy na huwag na lang ituloy ang binabalak. Kailangan ko tong gawin, Kirei. Hindi lang para sa akin. Kung totoong anak ni Magnus ang bata, kailangan kong malaman. Hay naku, basta naka-ready lang ako. Kapag sinabi mong sabunutin ko, gagawin ko agad. Natawa si Lindy, ano ka ba? Hindi tayo aabot sa ganyan. Isa-isang tiningnan ni Lindy ang mga pintong kanilang nadadaanan. May iilang mga nurse at staff silang nasasalubong. May mga nag-uusap din na hindi nila maunawaan. Ilang sandali pa ay nakita na ni Lindy ang kanilang hinahanap. Room 203. Ito na ata iyon, ani niya. Bubuksan na sana ni Lindy ang pinto, pero marahan siyang hinhila ni Kirei. Bakit? Best. Pag binuksan mo yan, wala nang atrasan. Ikaw lang ang inaalala ko, dahil sigurado akong masasaktan ka rin. Sigurado ako, Kirei. Kaya sige na, gusto ko na ring magpahinga. Oo na. Bumuntang hininga si Lindy. Muli siyang humarap sa pinto at kumatok doon. Pagkatapos ay binuksan na niya ang pinto. Agad niyang nakita ang isang batang nakahiga sa isang kama. Agad na nakaramdam ng pagkahabag si Lindy, noong makita niya ang mga kableng nakakabit sa katawan nito. Lindy. Napatingin si Lindy sa kanyang gilid. Naroon si Genia na mukhang kalalabas lang ng banyo. Matipid siyang ngumiti. Genia, kararating lang namin. Nangunot ang noo ni Genia. I'm sorry, hindi mo sinabi na may kasama ka pala. Sorry, si Kirei, best friend ko. Bakit? Hindi ba pwede? Mataray na tanong ni Kirei. Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang in-expect ito. But it's okay. Tiningnan ni Genia ang anak. Pasensya na. Nagpapahinga na siya. He tends to sleep pagkakatapos niyang salinan ng dugo. Tiningnan ni Lindy ang bata. Agad siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib, dahil bukod sa nakakaawa talaga ang hitsura nito, ay mas lalo niyang nakitang kamukhang kamukha ito ng kanyang asawa. Kahit na namumutla ito at payat na, hindi pa rin mate at tago ang pagkakahawig nito kay Magnus. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Lindy. Mateo. Napahugot ng paghinga si Lindy. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ng bata, at mas lalo pa itong pinagmasdan. Kamukhang kamukha niya si Magnus, nanginginig ang boses na sabi ni Lindy. Pero paano tayo nakasisiguro na si Magnus nga ang tatay niya? Tanong bigla ni Kirei. Tumikim si Genia. I'm 100% sure noong manganak ako ay pina-DNA test ni Don Manuel ang bata sa kanya mismo. And it came out positive. You can confirm it with them, Lindy. Kung sa tingin mo ay hindi ako nagsasabi ng totoo. Mabilis na umiling si Lindy. Hindi na Genia. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Naniniwala ka sa akin? Hindi ko pa alam. We can do another DNA test if you want. At ano? Para mapeki mo. Sabat ni Kirei. Kirei, tawag ni Lindy sa kaibigan. Nginiwian lamang siya nito. Excuse me. Alam ko na biglaan ang pagpapakita ko sa inyo. Pero hindi ko to ginagawa para sa akin. This is all for my son. Ilang buwan na lang ang itatagal niya, kaya gusto ko sanang maramdaman niya kahit sa huling panahon niya na buo kami. Yan ang hiling niya sa akin na gusto ko sana ibigay, naluluhang sabi ni Genia. I don't mean to break any relationship. Pero wala akong choice kundi magpakita ulit sa inyo. Sa'yo, Lindy. Napaluhan na rin si Lindy. Pasensya ka na sa kaibigan ko. Pero sige, paano kung papayag ako sa gusto mo? Paano mo masisiguro na papayag din si Magnus? It's his son. Papayag siya agad. Sigurado ako. Muling nakaramdam ng pagkirot sa kanyang dibdib si Lindy. Totoo ang sinasabi nito. Gusto na magkaroon ng anak ni Magnus. Kaya sigurado siya, na hindi magdadalawang isip ang kanyang asawa. At isa pa, asawa lang naman siya sa papel. Ako na ang bahala. Pero pahingi ako ng specimen niya, ani Lindy. Namilog ang mga mata ni Kirei. Lindy, anong ibig mong sabihin? Kirei, please.
Huwag mong sabihin na pumapayag ka sa gusto niya. Tiningnan ni Lindy ang kaibigan. Hindi, Mommy, who are they? Sabay-sabay silang napatingin sa bata, na nakahiga pa rin sa kama. Pupungay pangay pa ang mga mata nito, na halatang kagigising pa lamang. Agad itong nilapitan ni Jenia. Baby, are you okay? Is there anything hurting you? Umiling ang bata. Nothing, Mommy. Tumingin ito kay Lindy. Who is she, Mommy? Oh, she is Tita Lindy. Mommy's friend. Hi, matipid na ngumiti si Lindy dito. Hello, I'm Mateo. You are my mommy's friend. Do you also know my daddy? Natigilan si Lindy. Nalilitong tiningnan niya si Jenia. Alam niya ba? Umiling ito. Yes. Actually, he asked me to check on you. Really? Daddy will finally come here. Hindi niya alam ang sitwasyon namin ni Magnus, paliwanag ni Jenia. Napalunok si Lindy. Parang may kung anong nakabara na sa kanyang lalamunan dahil sa kanyang nalalaman. Lalo siyang naawa dahil walang kahit ideya ang bata sa sitwasyon nila. Sobrang nakakalungkot dahil ganito ang nangyari sa kanila. Ngunit ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Kagaya ng napag-usapan, binigyan ni Jenia si Lindy ng ilang hibla ng buhok ni Mateo. Sinabihan niya ito na tatawagan na lamang niya, kapag nakausap na niya si Magnus. Bumalik na silang dalawa sa hotel, at wala pa ring tigil si Kirei sa pangungumbinsi kay Lindy na huwag papayag sa gusto ni Jenia. Hindi naman tumutugon si Lindy, dahil hindi pa niya alam kung ano ang kanyang magiging desisyon. Kinabukasan ay maaga lumabas ng kanilang hotel room sila Lindy. Naghanap sila ng DNA facility, na mabilis lamang ang paglabas ng resulta. Hindi naman sila nahirapan, dahil mayroon silang nakita agad. 24 oras lamang ang kanilang hihintayin, at magkakaroon na sila agad ng resulta. Ipinasa na ni Lindy ang mga specimen sa pasilidad para i-test. Pagkatapos ay naglibot-libot muna sila sa syudad. Sa ilang sandali ay nakalimutan ni Lindy ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagpunta silang dalawa ni Kirei sa mga tourist destination sa bansa. Pilit niyang iwinaksi kahit isang araw lamang na maaring mawala sa kanya ang asawa. Kasal sila ni Magnus, oo. Ngunit hindi naman niya maitatanggi na maaring gusto pa rin ito ang dating kasintahan. Kung hindi lang naman may nangyari sa kanila, ay hindi sila magiging totoong mag-asawa. Nararamdaman naman ni Lindy, na totoo si Magnus sa mga binibitawan nitong mga salita para sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya sigurado. Isa pa, may anak pa ito sa dating nobya. Ang daming tanong. Ang daming takot ang kanyang naramdaman. Hanggang sa dumating na ang resulta na kanyang pinakahihintay. Positive, mahinang sabi ni Lindy. Nanginginig na ang kanyang mga kamay, habang nakatitig sa mga numero, at letrang nakaimprenta sa papel na hawak. Unti-unting nangilid ang mga luha niya. Ano? Anak ni Magnus si Mateo. May anak na si Magnus, garalgal ang boses na sabi ni Lindy. Baka naman nagkakamali lang yan. Ulitin kaya natin? Tanong ni Kirei. Napasinghot-singhot na si Lindy. Wala na siyang tigil sa pag-iyak, mula noong malaman niyang anak talaga ito ni Magnus. Hindi nagkakamali ang result na yan, Kirei. Anak talaga ni Magnus si Mateo. Muli siyang napahagulhol. Ano na ang gagawin ko? Nakita mo naman ang kalagayan ng bata. Umiling si Kirei. Naupo siya sa tabi ng kaibigan, at hinawakan ang braso nito. Wala kang gagawin. Hindi mo sasabihin kay Magnus ang katotohanan. Bakit naman? Anak niya yun, Kirei. At ano ang mangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba talaga? Gusto mo talaga magpakabayani? Hindi naman sa ganun. Paano kung malaman din ni Magnus ang katotohanan? Tapos hindi ko sa kanya sinabi ang tungkol sa anak niya. Kirei, mas nauna sila sa akin. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero may karapatan sila sa asawa ko. Mabilis na umiling si Kirei. No, okay. Sige, sabihin na nating may karapatan ang bata. Pero yung ex niya, wala, Lindy. Kaya sige, sabihin natin kay Magnus ang totoo. Pero magbigay ka ng mga kondisyon. Anong kondisyon? Papayag kang makita ni Magnus ang bata. Pero huwag mong hahayaan na siya lang. Palagi kang sasama. Dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin ng babaeng yun. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Bumuntong hininga si Lindy. Sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Basta hindi ko pwedeng itago kay Magnus ang totoo.
Makalipas ang isang araw, ay bumiyahe na rin pauwi sila Lindy. Hindi pa alam ni Magnus na nakauwi na sila, dahil dumiretso siya sa bahay ng kanyang ninong. Doon ay nakaharap niya si Don Manuel, at ang asawa nitong si Señora Maribel. Lindy, my daughter, what a surprise. Napadalaw ka rito. Bati ni Don Manuel kay Lindy. Salamat po Dad. May kailangan lang po akong kumpirmahin sa inyo. Mukhang importante yan, sabat ni Señora Maribel. Doon na kayo mag-usap sa garden. Magpapahanda ako ng kape para sa inyong dalawa. Maraming salamat po Ma'am. Iginiya na siya ni Don Manuel papunta sa garden ng mga green. Doon ay naupo sila sa harap ng pabilog na lamesa. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang kape nilang dalawa. Saan ka galing hiha? Mukhang may pinuntahan ka. Napalunok si Lindy. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya, ay alam na agad ni Don Manuel kung saan siya galing. Sa Italy po Dad. Italy. Ano naman ang ginawa mo roon? Humigpit ang hawak ni Lindy sa sling ng handbag niya. Para kumpirmahin kung may anak nga si Magnus diretsyong sabi niya. Hindi niya inalis ang tingin sa matanda, habang sinasabi niya iyon. At tama ang kanyang hinala. Nagulat si Don Manuel sa kanyang sinabi, at nanlalaki ang mga matang tinitigan siya. Anong sabi mo? Anak ni Magnus. Nakaharap ko po si Jenny Dad. Bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo tinago kay Magnus ang totoo? Naikuyom ni Don Manuel ang kanyang mga palad. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kailan mo pa siya nakausap? Dad please. Hindi ka dapat nangialam pa Lindy. Napanganga si Lindy noong biglang nagtaas ng boses si Don Manuel. Bakit po kayo nagagalit Dad? Sige, mali na po ang ginawa ko. Pero mas mali na itinago nyo ng matagal kay Magnus ang katotohanan. Hindi mo alam ang sinasabi mo Lindy. Mukhang pera ang babaeng iyon. Kaya nga gumawa na ako ng paraan, para mawala siya sa buhay ng anak ko. May anak sila Dad. Karapatan ni Magnus na malaman ang tungkol sa anak niya. What did you say? Sabay silang napatingin sa gilid, noong biglang may nagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Lindy, noong makita si Magnus na nakatayo sa likuran ng ama nito. Agad siyang napatayo. Magnus anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lindy. Lumapit si Magnus kay Lindy. What did you just say? It's nothing Magnus. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng asawa mo. No. Nagtaas na ng boses si Magnus. Tiningnan niya ang ama. Ano na namang ginawa mo Dad? Is this about Jenny? She's gone Magnus. Matagal na kayong tapos, di ba? Iniwan ka na niya. Tumingin si Magnus kay Lindy. Agad naman nag-iwas ng tingin ang dalaga, noong magkasalubong sila ng nanlilisik na mga mata ng asawa. Pakiramdam niya ay mas lalo lang nadagdagan ang bigat na kanyang nararamdaman ngayon, na nakita niyang tila ba ay nasasaktan ang kanyang asawa. Lindy, ano ang ginawa mo sa Italy? Magnus, answer me. Napaluha na si Lindy. Nakipagkita ako kay Jenny. Kinumpirma ko kung totoong may anak kayo Magnus. Sorry hon kung hindi ko sinabi sa'yo. Kailangan ko muna malaman ang totoo. No, umiling-iling si Magnus. How could you? Magnus please. Hindi ko rin alam. Stop. Galit na sabi ni Magnus. Tumingin siya sa ama. You told me she left me. What really happened 5 years ago Dad? Importante pa ba yun Magnus? Kasal ka na? Yes. Napaka-importante noon sa akin. Because all my life you tried to control me Dad. At iyong nag-iisang babae na lang sana nagpaparamdam sa akin maging ako, ay inalis mo pa sa akin. Tapos buntis pala siya. She's good for nothing Magnus. Mula noong maging girlfriend mo ang babaeng yun, ay naging matigas na ang ulo mo. Sa tingin mo hahayaan kitang maging karelasyon yun? Hindi. See, may ginawa ka nga talaga. It's okay. I will know the truth. Tumalikod na si Magnus, at naglakad papalayo sa kanila. I told you Lindy, hindi mo na dapat pinakialaman pa ang tungkol sa babaeng yun. Ngayon, hindi na natin mapipigilan ang asawa mo. Hindi na sumagot pa si Lindy. Dali-dali siyang tumayo at hinabol ang asawa. Naabutan niya itong papasakay na sa kotse nito. Magnus wait. Hinawakan ni Lindy ang braso ng asawa, ngunit mabilis lang nito yung iwinaksi. Huminga ng malalim si Magnus, at unti-unting nilingon ang asawa. I am disappointed Lindy. How could you do this to me?
Pakinggan mo naman muna ako, oh. Hindi ko alam. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na nakipagkita sa'yo si Genia? Natigilan si Lindy. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng asawa. Ito ang dahilan. Natakot ako, Magnus. Mahal na mahal kita. You're just like him. Parehas lang kayo na gusto akong kontrolin. Agad na sumakay si Magnus sa kotse, at pinaandar iyon palayo. Naiwan si Lindy na humahagulhol, habang pinapanood ang papalayong kotse ng asawa.